Itinuturing na pinakadakila at pinakamatagumpay na commander ng militar sa kasaysayan, at namuno sa malawak na teritoryo ng Macedonia hanggang Persia, at kinilala din bilang isang mahusay na leader pagdating sa kanyang mga tagumpay sa pakikipagdigma. Ito si Alexander III ng Macedonia, ngunit mas kilala sa katawagang Alexander the Great, na ipinanganak sa Pelia, Macedonia, noong 356 BCE. Siya ay anak ni King Philip II ng Macedonia na miyembro ng Argead Dynasty, at ni Queen Olympias, na isang Griyegong prinsesa ng Melosian. Simula nang isilang si Alexander, siya ay nagpakita na ng kanyang angking katapangan sa mga bagay-bagay, at una na nga rito ang pagpapaamo niya sa kabayo ng isang mangangalakal mula sa Thessaly sa edad na 10. Naging kanya ang kabayong ito at pinangalanan niya itong Bucephalus, na nangangahulugang ulo ng baka. Dinala siya nito hanggang sa India, ngunit nang ito ay mamatay sa katandaan, ipinangalan ni Alexander sa isang lungsod ang kanyang pinakamamahal na kabayo na si Bucephalus bilang pag-alala sa mga nagawa nito. Sa edad na 16, naging guro ni Alexander ang Greek philosopher na si Aristotle, na lubos na nakaimpluwensya sa kanya ng malawak pagdating sa edukasyon ng pag-iisip sa tamang pamumuno. Kaya naman nang tumungtong siya sa edad na 20, pumalit siya sa trono ng kanyang ama, at ginugol ang halos lahat ng kanyang mga taon sa pamamahala at pagsasagawa ng mahabang kampanyang militar sa buong kanlurang Asya at Ehipto. Sa edad din na 20, ipinagpatuloy niya ang nasimulan ng kanyang ama. Una na nga niyang winasak ang mga pag-aaklas sa sarili niyang bansa, at pagkatapos nito ay tumungo siya sa Greece upang tapusin ang mga naghihimagsik na Thebes, at tanging ang bahay ng makatang si Pindar at ang templo ng mga pari ang hindi niya sinira. Kaya naman ito ay hinangaan ng marami, dahil sa ipinakita niyang pagpapahalaga sa kultura ng Greece, at ang parusang dinanas ng Thebes ang nagpigil sa iba pang mga lungsod sa pag-aaklas laban sa batang pinunong si Alexander. Pagkatapos niyang wasakin ang Thebes, sumunod naman niyang pinamunuan ang League of Corinth, at ginamit ang kanyang autoridad upang ilunsad ang Pan-Hellenic Project na inilaan ng kanyang ama upang pamunuan ang lahat ng mga Griego sa pananakop nila sa Persia. Noon namang taong 334 BCE, sinalakay niya ang Achaemenid Persian Empire at nagtatag ng isang serye ng kampanya na tumagal ng halos 10 taon. Kasunod nito, sinakop din niya ang Asia Minor at sinira ang kapangyarihan ng Achaemenid Persia sa isang serye ng labanan kabilang ang mga nasa Issus at Gaugamela. Siya rin ang naging dahilan ng pagbagsak ni Darius III at ng buong imperyong Achaemenid. Pagkatapos ng pagbagsak ng Persia, ang imperyo ng Macedonian ay humawak ng malawak na teritoryo sa pagitan ng Adriatic Sea at ng Indus River. Sinikap ni Alexander na maabot ang mga dulo ng mundo at ang Great Outer Sea, at sinalakay ang India noong taong 326 BCE at nakamit ang isang mahalagang tagumpay laban kay Porus, isang sinaunang hari ng India ng kasalukuyang Punjab, sa labanan ng Hydaspes. Habang sa Ehipto naman, ipinahayag niya sa pamamagitan ng isang orakulo, na siya ay anak ng isang Diyos, at dito rin niya itinayo ang lungsod ng Alexandria malapit sa Nile River, na naging sentro naman ng kalakalan at kulturang Griego. Noong panahon ding iyon ay nag-alsa ang kanyang hukbo matapos nilang masakop ang Persia noong 330 BCE, ngunit tumanggi silang lumayo sapagkat ganap silang pagod at sabik na sa pag-uwi, at dahil din dito, nakilala si Alexander sa pinakamalawak na pananakop niya sa iba't ibang imperyo, lalo na sa pagsakop niya sa kanlurang Greece, hanggang sa lambak ng Indus sa silangan, at sa hilagang parte ng dating imperyo ng Assyria sa timog ng Ehipto, sa loob lamang yan ng 13 taon. Ngunit noong 323 BCE, si Alexander ay binawian ng buhay sa palasyo ni Nebuchadnezzar II sa lungsod ng Babylon sa Mesopotamia, sa edad na 32 dahil sa hindi malamang sakit. Ang pagkamatay ni Alexander ay nag-iwan ng isang karagdagang serye ng mga nakaplanong militar at mga kampanyang pangkalakal na magsisimula sa pagsalakay ng mga Griego sa Arabia. Sa mga taon ding iyon pagkatapos ng kanyang kamatayan, sumiklab ang isang serye ng mga digmaang sibil sa buong Macedonian Empire, na kalaunan ay humantong sa pagkawatak-watak nito sa mga kamay ng Dyad Ochi. Dahil dito, nawalan ng saysay ang pinangarap niyang isang kahanga-hangang imperyo, at dahil din wala siyang tagapagmana, nahati ang kanyang hukbo sa tatlong general na sina Antigones, Seleucus at Ptolemy. Makalipas ang halos 200 taon, muling nabuo ang imperyo ni Alexander the Great sa ilalim ng pamumuno ng mga Romano, kung saan ito ang nagbigay daan sa kulturang Hellenistic patungkol sa pagkakaroon nila ng mga ugnayan sa silangang kanlurang bansa.